Mga kamaru, handa na ba kayong simula ng inyong araw na may positibong enerhiya at inspirasyon? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 7 bagay na dapat ninyong gawin tuwing umaga para maging mas produktibo at mas masaya at mas matagumpay. Kung gusto niyo malaman kung paano magkaroon ng isang magandang simula sa bawat araw, then this video is para sa inyo. Kaya't ihanda ang inyong mga sarili para sa isang paglalakbay na magpapabago sa inyong morning routine at magbibigay sa inyo ng mga practical na tips para maging mas motivated. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Kamaru Channel at i-share sa inyong mga kaibigan. Narito ang 7 bagay na dapat mong gawin tuwing umaga. Number 1. Uminom ng tubig. Isipin ninyo mga kamaru na ang tubig ay parang isang bukal na nagbibigay buhay sa inyong katawan. Pagkagising ninyo, uminom agad ng isang basong tubig. This will help you rehydrate your body and kickstart your metabolism. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay parang pagdidilig ng halaman upang ito ay lumago at mamukadkad. Huwag mong hayaan na ang pagkauhaw ay magdulot sa iyo ng pagkapagod at sakit ng ulo. Make it a habit to drink water every morning. Ang iyong pagiging disiplinado ay magbibigay sa iyo ng mas maraming enerhiya at sigla. Remember, hydration is key. Ang iyong pagkatao ay parang isang hardin na puno ng mga bulaklak. You are constantly blooming and growing, so the next time you wake up, remember to drink water. Remember that water can help you rehydrate your body and kickstart your metabolism. Just drink a glass of water and feel the difference. You are a beautiful and amazing person. And don't let anyone tell you otherwise. Ang iyong pagkatao ay parang isang aklat na puno ng mga kwento. You are constantly writing your own story. Number 2. Magpasalamat. Isipin ninyo na ang pagpapasalamat ay parang isang magnet na umaakit ng positibong enerhiya sa inyong buhay. Pagkagising ninyo, magpasalamat sa mga bagay na meron kayo. This will help you start your day with a positive attitude. Ang pagpapasalamat sa umaga ay parang pagbubukas ng mga bintana ng inyong puso upang makapasok ang liwanag ng pag-asa at kagalakan. Huwag mong hayaan na ang mga negatibong pangyayari ay magdikta ng iyong pananaw. Choose to focus on the positive aspects of your life. Ang iyong pagiging mapagpasalamat ay magbibigay sa iyo ng mas maraming kapayapaan at kaligayahan. Remember, gratitude is key to the happiness. Ang iyong pagkatao ay parang isang ilog na patuloy na dumadaloy. You're constantly evolving and changing. So the next time you wake up, remember to be grateful. Remember that gratitude can help you start your day with a positive attitude. Just focus on the good things in your life and appreciate what you have. Ang iyong pagkatao ay parang isang musika na nagbibigay ng saya sa mundo. You are a unique and special individual and you deserve to be happy. Number 3. Mag-meditate, mag-pray. Isipin ninyo na ang meditation o prayer ay parang isang paraan ng pakikipag-usap sa inyong sarili at sa Diyos. It allows you to quiet your mind and find inner peace. Spend a few minutes each morning meditating or praying. Meditation and prayer are not just for religious people. They're for anyone who wants to find inner peace. Ang pagme-meditate o pagpe-pray sa umaga ay parang pagbubukas ng mga bintana ng inyong kaluluwa upang makapasok ang liwanag ng kapayapaan. Huwag mong hayaan na ang stress ay magpigil sa iyo na mag-meditate o mag-pray. Make it a part of your daily routine. Ang iyong pagiging disiplinado ay magbibigay sa iyo ng mas maraming kapayapaan at kaligayahan. Remember, inner peace is priceless. So the next time you wake up, remember to meditate or pray. Remember that meditation and prayer can help you find inner peace and reduce stress. Just take a few minutes each day to connect with yourself and God. Number 4. Magplano ng araw. Isipin ninyo na ang pagpaplano ay parang paggawa ng isang mapa bago kayo maglakbay. Pagkagising ninyo, magplano kayo ano mga gusto nyong gawin sa araw na yon. This will help you stay focused and productive. Ang pagpaplano ng araw sa umaga ay parang pagbibigay ng direksyon sa inyong sarili upang hindi kayo maligaw sa gitna ng mga gawain. Huwag mo hayaan na ang kawalan ng direksyon ay magdulot sa iyo ng stress. Create a to-do list and prioritize your task.
Ang iyong pagiging organisado ay magbibigay sa iyo ng mas maraming kumpiyansa at control. Ang iyong pagkatao ay parang isang aklat na puno ng mga kwento. You are constantly writing your own story. Number 5, mag-ehersisyo. Isipin ninyo na ang ehersisyo ay parang isang gamot na nakakapagpagaling ng stress. It releases endorphins which have mood-boosting effects. Maglakad, makbo o sumayaw. Find an activity that you enjoy and do it regularly. Exercise is not just good for your body. It's also good for your mind. Ang pag-eehersisyo sa umaga ay parang pagbubukas ng mga bintana ng inyong isipan upang makapasok ang sariwang hangin. Huwag mong hayaan na ang katamaran ay magpigil sa iyo na mag-ehersisyo. Make it a part of your daily routine. Ang iyong pagiging disiplinado ay magbibigay sa iyo ng mas maraming energy at kumpiyansa. A healthy body leads to a healthy mind. Exercise can help you reduce stress and improve your mood. Just get moving and have fun. Number 6, kumain ng masustansyang almusal. Isipin ninyo na ang almusal ay parang gasolina para sa inyong katawan at isipan. Kailangan ninyo ng dekalidad na gasolina para gumana ng maayos. Kumain ng masustansyang almusal, may protein, fiber at healthy fats. Iwasan yung mga sugary, cereals and pastries. Eating a healthy breakfast is not just good for your body. It's also good for your mind. Ang pagkain ng masustansyang almusal ay parang pagtatanim ng mga binhi ng kalusugan sa iyong katawan. Huwag mong hayaan na ang pagmamadali ay magdulot sa inyo ng mag-skip ng almusal. Make time for a healthy breakfast every morning. Ang iyong pagiging disiplinado ay magbibigay sa iyo ng mas maraming energy at focus. Remember, breakfast is the most important meal of the day. Ang iyong pagkatao ay parang isang hardin na puno ng mga bulaklak. You are constantly blooming and growing. Number 7, basahin na pakinggan ng mga nakakapagpasiglang material. Isipin ninyo na ang mga nakakapagpasiglang material ay parang isang ilaw na nagbibigay ng inspirasyon sa inyong kaluluwa. Pagkagising ninyo, basahin na pakinggan ng mga libro, podcast o video na nakakapagpasigla sa inyo. This will help you start your day with a positive mindset. Ang pagbabasa o pakikinig sa mga nakakapagpasiglang material ay parang pagbubukas ng mga bintana ng inyong kaluluwa upang makapasok ang liwanag ng karunungan at pag-asa. Ngayaan na mga negatibong balita ay magdikta ng iyong pananaw. Choose to focus on positive and inspiring content. Ang iyong pagiging positibo ay magbibigay sa iyo ng mas maraming lakas at determinasyon. Remember, you are what you consume. Mga kamaru, sana ay nakatulong ang mga tips na ito upang magkaroon kayo ng isang magandang simula sa bawat araw. Tandaan, ang pagiging productive, masaya at matagumpay ay nagsisimula sa inyong morning routine. Kaya't patuloy nating i-practice ang mga tips na ito at maging inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Kamaru Channel, at i-share sa inyong mga kaibigan. At kung mayroon kayong mga tanong o comment, i-drop nyo sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod na video, mga Kamaru, ako po si Stoic Maru. Stay strong and stay positive and always keep learning. Paalam.